you're somewhere out there, somewhere far away. I want Makikita ang isang tanawin ng pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok. Sa ibabang bahagi naman, may isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at dalawang manok na tila nag-uusap o nagkakagulo sa harap nito. Lumabas sa bahay ang isang binata, nag-uunat ng kanyang katawan, kasabay ng pagkokorok ng mga manok. Pagkatapos magising at sabihin, "Sige, simulan na natin," kumuha ng walis ang binata. May manok na nakatingin sa kanya habang siya ay nagwawalis. Si Yang Kai, isang disipulo sa High Heaven Pavilion, ay nagwawalis. Sabi niya, 3 taon na siyang nagte-training dito, pero umabot pa lang siya sa Tempered Body 3rd stage. Sa huli, sinabi niya na, mediocre, o karaniwan lang siya. Dagdag pa niya, ang mga kapatid niyang disipulo na sabay sa kanyang tinanggap ay malayo na ang narating at lumawak na ang kanilang kaalaman sa ibang kilalang sekta. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang trabahong paglilinis sa sekta habang patuloy sa kanyang pagte-training. Ang High Heaven Pavilion ay espesyal dahil sa matinding kompetisyon ng mga disipulo nito. Dito, ang malakas ang uusad. Ang mahina ay aalisin. Ang mahigpit na batas na ito ay walang mintis na ipinatupad sa loob ng maraming taon. Sa ibang sekta, nagtutulungan ang mga disipulo, pero dito, hindi ito umiiral. Kung gusto mong umakyat, kailangan mong tapakan ang balikat ng iyong kapwa-disipulo sa training at dumanas ng hirap para maging kwalipikado. Sa High Heaven Pavilion, may patakaran na ang mga disipulong edad 14 pababa, anuman ang kanilang pinanggalingan, ay magkakaroon ng 3 taong probationary training. Sa mga taong ito, kayo ay ganap na sinusuportahan ng sekta kaya ang kailangan nyo lang ay mag-training. Kung malagpasan nyo ang Tempered Body stage sa loob ng 3 taon, tatanggapin kayo sa ibang kilalang sekta kasama ang mga kahanga-hangang masters at magiging kanilang mga disipulo. Pero kung hindi nyo malalagpasan, mapipilitan kayong umalis o kaya'y ibababa sa trial disciple. Ito ay isa sa mga flexibility ng High Heaven Pavilion. Ang buong High Heaven Pavilion ay binubuo ng 3,000 disipulo, habang ang bilang ng mga trial disciple ay mabibilang lang sa mga kamay, hindi garantisado ang ginhawa. Kahit na hindi ako makakain o malamigan, walang sino man ang magmamalasakit. Sinubukan na nila akong paalisin dati, kaya ayokong mangyari ulit iyon. Sabi niya, tayong mga tao ay mayroon lang ilang dekada ng buhay, kaya kung may napili na tayo, dapat panindigan natin ito. Ang pagsuko sa kalagitnaan ay katawa-tawa. Hindi ba't si Yang Kai yan? Sabi ng isa, iyan ang trial disciple na si Yang Kai. Dagdag pa ng isa, hanggang ngayon, nasa Tempered Body 3rd stage pa rin siya. Sinabi rin nila na 5 araw na ang nakalipas simula nang huli siyang hinamon. Ngayon na naman ang pagkakataon para hamanin siya ulit. Isa laban sa marami, hindi yan patas. Sabi ng isa, malaya kayong umalis, walang pumipigil sa inyo. Sagot ng isa pa. Nagninili si Yang Kai. Oy, bakit siya nakaupo? Tanong ng isa. Nagninili ba siya? Tanong ng isa pa. Huwag kayong magtulakan. Sabi naman ng isa. Sabi ng isa, Yang Kai, iminumungkahi kong itigil mo na ang pagod mo. Hayaan mo na lang akong bugbugin ka, para makatipid tayo ng oras, hindi ba? Dagdag pa niya, nasa Tempered Body 3rd stage ka lang, kaya siguradong matatalo ka. Sabi naman ng isa, tama, Yang Kai, isipin mo rin ang nararamdaman namin, iba kami sayo. Kapag tapos na ang laban na ito, kailangan pa naming magpatuloy sa training. Ito na ang morning bell. Tumunog ang kampana ng 9 na beses, habang sumisikat ang araw mula sa kanluran, dumating na ang bagong araw. Ipinapakita sa larawan ng isang grupo ng mga tao na nakasuot ng uniforme na kulay asul at puti. Piliin mo ako, Senior Yang, ipinapangako kong magiging madali ako sayo. Sabi ng isa, umalis ka sa daan ko. Piliin mo ako, kailangan ko lang ng isang suntok para iligtas tayong lahat. Sabi naman ng isa pa, piliin mo ako, sigaw ng lahat. Yang Kai, pumili ka na agad ng kalaban mo, habang itinaas ni Yang Kai ang kanyang hawak na walis. May isang walis. Ha, sabi ng isa, mga kapatid, napili ako ngayon, kaya huwag niyo akong sisihin. Si trial disciple Yang Kai, na nasa Tempered Body 3rd stage.
Siya ang underdog sa laban na ito, at ang kanyang kalaban, si Ordinary Disciple Zhou Dingjun, na nasa Tempered Body 5th stage. Mas malakas siya at may mas mataas na antas kaysa kay Yang Kai. Sa High Heaven Pavilion, ang mga disipulo ay nahahati sa Core Disciple, Elite Disciple, Lower Base Disciple, Ordinary Disciple, Trial Disciple. Ang mga Core Disciple ay pipiliin mula sa mga Elite Disciple, na siyang mamumuno sa High Heaven Pavilion. Si Zhou Dingjun ay maaaring isang Ordinary Disciple, ngunit hindi pa siya natatanggap sa ibang mga sekta. Salamat sa pagkakataon, sabi ni Yang Kai. Gumamit siya ng long punch, isang teknik na dapat matutunan ng mga lower-level disciples. Tinamaan ni Zhou Dingjun si Yang Kai, nagulat si Yang Kai sa nangyari. Sinuntok ni Zhou Dingjun si Yang Kai, nakita ni Yang Kai ang suntok na papalapit sa kanya. Nakita ni Zhou Dingjun na nakailag si Yang Kai, nagulat siya at napaisip, sineryoso ni Yang Kai ang laban. Napagtanto ni Zhou Dingjun na naloko siya, ngunit sinabi niya sa sarili niya na, wala. Napabagsak si Yang Kai. Naisip ni Zhou Dingjun, mas mabilis ang suntok niya kaysa sa akin, pero mahina ang katawan niya kaya madali ko siyang mapapahamak. Kung hindi mas mataas ang antas ko sa kanya, ako ang mapapahigas sa lupa. Sabi ni Zhou Dingjun, Brother Ye, hinayaan mo akong manalo. Naisip ng mga nanunood, akala ba talaga niya nanalo siya? Haha, siguro hindi niya naririnig ang reputasyon ni Yang Kai. Nagiging interesante na ito. Naisip ni Zhou Dingjun, hindi ba ako nanalo? Isang suntok lang ginamit ko para mapabagsak siya, kaya panalo ako, di ba? Ayon sa mga patakaran, dapat sumuko na siya dahil hindi na siya makakalaban. Sabi ni Yang Kai, muli. Sumigaw si Yang Kai, muli. Naisip ni Zhou Dingjun, ito ang leg whip. Kaya pala ang leg whip ay magagawa rin sa ganitong paraan. Pinatid ni Yang Kai si Zhou Dingjun gamit ang leg whip, muling sumigaw si Yang Kai, muli. Patuloy na pinapatid ni Yang Kai si Zhou Dingjun. Sabi ng mga nanunood, hindi ka panipaniwala si Yang Kai, hanggat hindi siya nawawala ng malay, hindi siya susuko. Naisip ni Zhou Dingjun, hindi ako makapaniwala na hinamon ako ng isang baliw. Nakatayo si Yang Kai, tila pagod ngunit determinado. Sumigaw si Yang Kai ng, Arg, sumigaw si Zhou Dingjun, nababaliw ka ba? Tandang padamdam, kung hindi ka susuko ngayon, mamamatay ka. Nagulat si Zhou Dingjun at sinabi, kapatid. Sinuntok ni Yang Kai si Zhou Dingjun sa leeg, nakita ni Zhou Dingjun na bumagsak ang kanyang kapatid. Nagulat siya at walang nasabi, nakita si Zhou Dingjun na nagtataka, may isang babae sa puno, may babae na nakamaskara na nagsusulat sa isang scroll. Trial Disciple Yang Kai challenged Ordinary Disciple Zhou Dingjun wins. Ang Dark Hall ng High Heaven Pavilion ay isang espesyal na task force sa ilalim ng ikatlong Elder. Ang kanilang gawain ay itala ang lahat ng nangyayari sa loob ng mga pader, kasama na ang mga laban ng bawat disipulo. Hindi na kailangang mag-alala ang sinuman tungkol sa pagpapatunay ng kanilang mga panalo at pagkamit ng contribution points, dahil sa anino, itatala ng mga Dark Hall Disciple ang lahat para sa kanila at ibubuod ang kanilang buwanang record. Tinitingnan ng babaeng nakamaskara ang kanyang record, isinulat niya, ni 7th century, 15 years old, Yang Kai's 147th challenge, defeated. Sa isang pahina ng record, isinulat niya, year 14th, 7th day, month 2nd, Yang Kai 143th challenge, failed. Year 14th, 6th day, month 3rd, Yang Kai 144th challenge, failed. Year 14th, 8th day, month 4th, Yang Kai 145th challenge, failed. Year 14th, 7th day, month 5th, Yang Kai 146th challenge, failed. Naisip ng babaeng nakamaskara, ang patuloy na matalo sa ika-147 beses, walang ganitong record sa High Heaven Pavilion. Sa ganitong sitwasyon, na-demote na siya sa isang trial disciple at pinapabayaan ang kanyang welfare. Bakit nandito pa rin siya? Nakahiga si Yang Kai sa lupa at naisip, siguro ito ang kahangalan ng isang lalaki. Gumising si Yang Kai sa ilalim ng puno, naisip niya, hindi ko maalala na nawalan ako ng malay sa ilalim ng puno. Paano ako napunta sa paggising sa ilalim ng puno? Naisip ni Yang Kai, ang weird naman nito. Mayroon bang mabait na nagkaladkad sa akin dito sa lilim? Hindi pa ito nangyayari dati,
nakita niya ang mga bakas ng pagkakaladkad. Nagulat siya at walang nasabi, nakita ni Yang Kai ang isang cream. Naisip niya, ano ito? Blood clotting cream. Ang gamot na ito ay nagkakahalaga ng 10 contribution points sa High Heaven Pavilion, hindi ko ito kayang bilhin kahit na magwalas ako ng sahig sa loob ng 1 buwan, ang bango nito, ang gamot na ito ay mabango. Naisip ni Yang Kai, kahit hindi ko alam kung sino ang tumulong sa akin, hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito at babayaran ko siya sa hinaharap. Agsimulang magwalas si Yang Kai at pumunta sa kanyang silid. Nagpupunas si Yang Kai ng kanyang katawan, mayroon siyang mga pasa, binuksan niya ang cream at inilagay sa kanyang katawan, nagulat siya at walang nasabi. Naghuhugas si Yang Kai ng tubig, inilalagay niya ang cream sa kanyang mga pasa, naisip niya, ang blood clotting cream ay nakakatulong sa mga physical injuries, pero kung didilot ko ito, maaapektuhan ang bisa nito, ang gamot na ito ay mahirap hanapin, wala akong choice kundi gamitin ito ng maingat, natutulog si Yang Kai, at makikitang pawis na pawis siya sa di malaman na dahilan.